Kabilang sa mga hinagupit ng Super Typhoon Uwan ang Bicol Region. Kaya sa lalawigan ng Albay, maagang inilikas ang mga residente. Para po sa update, makakausap natin si Albay Governor Noel Rosal. Marahay na aga po, Gov. Marinaga, Tabi, Angela, at lahat naman nakikinig sa atin. Opo. Gov, kumustahin lang po namin ang lagay po ninyo dyan sa Albay? Maulan pa rin po ba? Yes, Angela. Yes, after ng hagupit, no? Although Tanduanes talaga yung grabe, pero yung eastern seaboard ng Albay, gaya ng Tabaco, TV, Malilipot, yun talaga ang naging signal number 4, nagkaroon ng storm surge, no? Because of the heavy rain saka yung hangin. And so far, right now, nasa clearing operation na tayo. Almost 100% na passable yung mga kalsada sa Albay. Yung power na lang, we have just started kagabi, the restoration, and we are now almost 20%. Gov, tama po ba yung mga areas na binaha po dyan sa Albay, dahil po sa dami ng tubig ay nag-trigger po ng lahar? May mga portion tayo like in Ginobatan and sa Legazpi medyo wala. And kasi yung ulan talaga doon sa First District, yung Eastern, which is malapit doon sa mata na dumaan din sa Catanduanes. So sa ngayon po, ilan po yung ating mga kapatid na inilikas po sa kanilang evacuation center? Yes, Angela, I would like to commend yung mga LGUs. Talagang pag-albay, talagang iba magtrabaho sa preemptive evacuation. We had 77,290 families, no, sa mga evacuation centers, no. Pero naka-attain naman tayo ng zero casualty and no missing so far, no. Walang reported missing or casualty. Meaning effective talaga ang preemptive evacuation doon sa mga low-lying areas, mga lahar-prone at saka yung mga landslide-prone areas. Naku, kung ganun nga po, I hope it stays that way at wala naman po sana talagang maitalang nawawala po ng mga kapatid po natin dyan. And of course, meron din po ba tayo mga estimate, paunang datos po, Governor, sa damage po sa agrikultura at infrastruktura? Sa initial namin sa agrikultura, hindi masyado. No? Kasi nga yung ulan, hindi talaga ganun kalaki o kalakas compare doon sa inaasahan namin. Pero may mga damage tayo, tingin ko minor lang, no? Minor. Even po yung mga areas na nalahar? Yung nalahar po, wala doon yung mga tanim. Nandun lang yung mga kalsada na dapat hindi dumadaan yung lahar, gaya doon sa masarawag ng munisipyo ng Ginobatan. Yun talaga ang problema kasi sa may bahay ngayon naman. We had to evacuate almost all the residents in that barangay. Okay. So wala naman po tayong mga nakitang challenges, pagsubok po sa mga kapatid natin na in-evacuate natin. And of course, we would also like to know kung meron pa nga po kayong mga pangangailangan dyan para po sa ating mga kapatid na nasa evacuation center, Gov. Yeah, so far, ang mga LGUs na natin, kompleto yan, pati yung healthcare nila, yung mga gamot. So far, wala kaming reported kasi nga, short one lang, about 28 hours lang sila sa evacuation center. So ngayon po, nag-declare na tayo ng decampment, pabalik na sila, nagbigay na rin tayo ng relief goods, nag-release na rin ng probinsya, nagbigay na rin ng kanya-kanya mga LGUs, and I was told by the National DSWD, sa tulong ng National, magbibigay ang DSWD ng food packs sa lahat ng mga evacuees. Subject doon sa mga submitted listings. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Albay Governor Noel Rosal. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.